Samantala, mga registered SIM card user, madalas pa rin daw nakakatanggap ng mga scam at spam text. Naritong report. Tatlong beses daw na nagpalit ng SIM card si Bong ng Dagupan City. Mula raw noong nagpa-register siya ng SIM card, dumami raw ang nagtitext at tumatawag sa kanya na hindi naman niya kakilala. May mga tumawag tapos may mga nangihingi daw ako ng pera kasi daw may nangyari daw no ganun. Hanggang sa totally na inalis ko na yung SIM card ko na yon. Ganito rin ang sentimiento ni Len. Ilan daw sa mga natatanggap na text message nag-aalok ng trabaho na hindi naman niya inaplayan at maging link ng premyo kung saan daw siya nanalo kahit wala naman siyang sinasalihang promo. Yung parang ino-offeran ka ng trabaho ganito ganyan tapos maganda yung mga feedback na mga sinasabi para mainganyo ka ganun. Anila, parang mas dumami nga raw ang scam texts at spam messages na kanilang natatanggap simula nang magparehistro ng SIM card. Base sa record ng National Telecommunications Commission o NTC Region 1, mula Enero hanggang May 16, 2024, umabot na sa 46 na reklamo ang kanilang natanggap kaugnay sa scam at spam texts. Ang sa amin naman, wala naman kasi tayong enough na data nga to say na lang dahil yan sa SIM registration. Kasi dati, marami na rin naman. Pabugso-bugso din yung dating ng mga spam and scam messages dati nung wala pa yung SIM registration. Para maiwasang maging biktima ng scam text at spam messages, payo na rin ng National Telecommunications Commission, tandaan ang acronym na BIRD: Block, Ignore, Report, at Delete. Paliwanag pa ng NTC, kung alam naman na walang transaksyon mula sa mga nagtitext o numero na hindi kakilala, huwag na lang patulan. Bumisita rin sa website ng NTC para magreklamo. Joan Punsoy, One North, Central Luzon.